ay pag-unawa sa uri ng buhay na meron itong mga ito. At itong mahalagang paalala na ito na baka hindi opinyon o paghusga o pagtataya ang kailangan ko, kundi pagkakataon na pakinggan ang kwento ng iba. Baka ito yung mahalagang na ipapaalala sa atin ng pagpapasa. Okay, I feel like I'm in a pop quiz. Mina. So as a romance author, first of all, thank you for inviting me. I'm glad to be able to share an answer to a question such as that in my experience, young people, young Filipinos love reading romance. They read romance, they're reading romance when they're young, they read it as they get a little older, and they continue to read romance throughout their lives. They read Filipino authors as well. The thing that I will add is a lot of Filipino romance is online content. It is not online content versus books. These stories start online. We are writing online. We are selling our books digitally. So I think as long as we engage readers online with the stories that they want and are thoughtfully provided by us, they will be reading us at that age and for the rest of their lives. Also, your stance is that this shift to the internet is really just a product of the times, and as long as we're all reading, it's all good. I think it's access. So we've talked about how we can't get books. Yeah. So the internet is a way to actually get stories, and then this is the next stage. Sure. Like where do you get the book, the print version or whatever version? Got it. Randy. A big question kasi sa akin yung tanong na yun. So, magbibigay na lang siguro ako ng maliit na senaryo na nagawa ko na nakatulong ako kahit papaano sa pagbabasa ng isang bata. I have a nephew na 7 years old. Tuwing pupunta ako sa kanila, anak ng pinsan ko. Tuwing pupunta ako sa kanila, nakikita ko siya nag-games sa cellphone. So, one time, tinanong ko kung ano yung nilalaro niya. Sabi niya, Tito, Minecraft. So, kung familiar kayo sa Minecraft, para siyang Lego na digitally, so nagbibuild ka ng castle, ng houses, everything. So, every time na pupunta ako sa kanila, nakikita ko siya naglalaro, laging gano'n. Sabi ko, paano kayo ba itong batang na magbasa? So, one time, nagpunta ako ng book sale. Libangan ko kasi yun, nagpunta ng book sale. Nakakita ko ng comics ng Minecraft. So, parang bigla ako nagka-interest. Ito nilalaro ng pamangkin ko. Bilhin ko kaya ito. And mura siya, 35 pesos. So, binili ko yung Minecraft na comic book. At niregalo ko dun sa pamangkin ko. Nung nakita niya yun, parang, sayang nga lang, hindi ko lang i-video. Yung mukha niya, parang hindi ko alam. Nakakita siya ng anghel or, wow, may Minecraft na comic book. So, parang hindi niya akalain na may ganun. So, nung binasa niya yun, nag-message siya sa akin, Tito, bili mo pa ako ng Minecraft na comic book. Sabi ko, maghahanap pa ako kasi nabili ko lang siya sa book sale. Pero every time na magkikita kami, actually every time na pupunta ako sa comic shop, lagi ko siyang iniisip na bumili ng comic book for kids. Kasi iniisip ko na siya na feeling ko yung ginawa ko entry point to this kid na magbasa. Later on, hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa kanya kapag makapagbasa pa siya ng mas mahaba pang mga nobela or mag-iba siya ng babasahin. Pero at least, parang nagbigay ako ng pinto sa kanya na magbasa. Kasi growing up in Romblon, isa rin akong taga-probinsya, nagsimula ako magbasa dahil may comics na available sa mga tindahan. Inaarkilan namin ng 25 cents. So, yun ang entry point ko, yung comics. So, naisip ko, baka yung pamangkin ko, ganun din. So, yun. So, parang is that, it's not that kids prefer the internet, pero yung subject matter, maybe, if it's available in book form, yun talaga yung labanan? Yung parang ganun ba yung stance mo, Randy? Iya, kasi parang mahirap i-dictate sa bata na dapat mong basahin. Kunin muna natin yung attention nila. And then from there, hindi na natin alam kung saan makakarating yung pagbabasa niya. Right. I look also in book sale. I love that place. If I find one, I'll call you. Okay. Our next question. How can reading books, particularly those written by Filipinos,
be a way of responding to our country's issues. Di ba I told you yung questions natin today, Mike? Okay. Yes. But how? Ako pala yung alay lang. Dahil pala hindi ako dito. Mabigat yung tanong, dahil marami sa amin, pinagpapalagay ko, nagsimulang magsulat dahil gusto itong gawin. Isa sa mga bagay ito na nakikita namin na mukhang mahalagang pag-alayan ng oras. Pero isa lagi sa mga sinasabi ko din na halaga ng pagbabasa. At ito kasi yung bago kasi naging manunulat ay masugid ding mambabasa. So kagaya ni Randy, lumaki ako sa pagbabasa ng popular texts, so DIY, mga comics, etc. At ang mahalagang lagi na ipapaalala sa akin sa pagbabasa at ngayon sa pagpili ng mga kung anong babasahin ay kung ano yung mga akda na nakapag-aambag ng sagot sa tanong kung nasa na ba ako ngayon at ano ba talaga yung gusto ko. At yung mga akda na ito na nagpapakita ng buwang na yon sa pagitan ng kung nasaan ako at kung ano yung gusto ko, ang sa isang banda nagpapakita sa akin ng direksyon, ano ngayon yung kailangan kong puntahan, para mapaliit yung buwang sa pagitan nito. At yung halaga ng mga pagbabasa ng ganito na nagpapaalala kung nasaan ako at kung gaano kalayo ang pagitan ng kung nasaan ako at ang gusto ko talaga sa buhay, nagpapaalala sa atin na may mga kailangan pa tayong gawin. At ito siguro yung motivasyon ng mga isang pagsusulat. Hindi lang pagsusulat, nagkataon nasa pagsusulat kami. Pero nasa ang field man tayo, nasa ang larangan, ginagawa natin yung mga magagawa natin para kahit paano paliitin yung distance, yung distansya na ito sa pagitan ng kinaroroonan natin at nung gusto nating mapuntahan. Ang laging paulit-ulit kong sinasabi, ginagawa natin yung mga gusto nating gawin at naririto tayo dahil nangangarap pa rin tayo ng mundong higit sa naririto. At sa palagay ko, yun yung motivasyon ng bawat isa sa atin kung bakit tayo kumikilos sa paano mga ginagawa natin. Thank you very much. Thank you. Similar answer but romance version. I recognize some of you here as romance readers and romance by Filipino authors na readers. So you know this. Every book that we write, every story, whether the author intended it or not, says something about our society, our country, what is normal, what is tolerated, what is perpetuated, the good things, the bad things. And the way that the romance story is written is always a statement on should we change things or do we accept them as they are? And it's everything about the book, including the choice of main character, the choice of conflict, what kind of people they are, what kind of challenges they have. And as a romance reader, when I was younger, I think I formed my personality based on, and also my expectations of what a relationship should be like, how I should be treated, and how I should treat people based on what I read. And not all of it is gonna be great, but I can, like Sir Egay said, I can take a book and realize that, okay, there's something wrong here. There's something, the message of the book is that this happens, and then I can decide maybe years later that it's not something I want for myself. So that is so important, and it's just like a micro example of like addressing or responding to the country's issues, but imagine every book having that little effect on somebody and showing them that there's a better way to treat people, there's a better way to live, and also just recognizing what's wrong in very specific situations. Books always parang they provide for us a way to like vicariously experience things, which then serves as a window for maybe our lives and how we will deal with certain situations. Parang ganon. Yeah, okay. So Randy, what about you? Actually, tama sa Edgar, mabigat din yung tanong para sa akin. Oh. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Siguro coming from a comics writer and artist, I'm sure marami sa inyo dito na lumaki sa pagbabasa ng comics, siguro mas matanda sa akin. Alam nila kung gaano kalawak ang naabot ng comics back in the days na 1980s, 1970s, up to the 1950s. Yung content niya is Filipino actually. For the past few years na umattend ako ng mga comics convention sa local, nakikita ko yung mga creators
na sobrang influence ng Japanese at ng American content. You know, even yung mga Filipino manga, minsan namimirtuhan ako, yung eksena sa Quiapo, pero yung pangalan ng mga characters, Akira, mga ganun. Ano nangyari? So, and then I realized na yung comics natin is, yung local comics, yung traditional comics is reflection ng Filipino society. Ang kagandahan kasi ngayon, sa panahon ngayon, ang comics natin ay kinikilala na sa ganito. I started doing comics back in 1991. Walang ganito. Kaming mga taga-comics, wala namang nakakakilala sa amin. Hindi, parang, ano ba ito, pambalot ng tinapa or something. Pero ngayon kasi napag-aaralan siya sa akademya, so meron ng mga historian ng comics, may mga nag-aaral na sa content ng comics. Nalalaman nila na, yung comics reflection ng Pilipino. Kung magbabasa ka ng comics ng 1930s at ng comics ng 1980s, malalaman mo yung pagkakaiba ng kulturang Pilipino sa magkaibang panahon ng comics na yun. So, yun lang. Kaya ko lumababa. Actually, I can relate yung kwento mo kanina, Sir Randy, about yung pamangkin mo and how he picked up a comic book instead of playing the game kasi nakita niya yung Minecraft in comic form. Si Edie Charisse kasi talks about like the literacy crisis that we have. And I think anything that would help a child pick up a book would be responding to an issue like that. To have that resource available. Right, Edie? Yeah, okay, thank you. Let's move on to our next question. Okay, as a writer, what do you think are untold stories or themes in Philippine literature that you think should be explored more today? Parang hot seat na ba yung dating natin? At this point, tanggap ko na. Ang totoo, napakarami na nating writers na nagsusulat ngayon at gusto kong i-acknowledge na ang dami nang na-explore ng mga paksa. So yun muna, kailangan natin i-recognize na yung mga terrains na hindi na-unexplored before sa iba't ibang usapin ay ginagawa na. Kailangan lang talaga ng mga mambabasa ng mga ito. Kailangan pa siguro mas dagdag ito kaysa sa pagpupuno lang. Kailangan pa natin obviously ng mga nagsusulat sa maraming iba't iba pang wika sa atin. So hindi lang sa usapin ng paksa. Dahil yung mismong language, yung mismong wika na ginagamit nila ang nagbubukas ng mga paksa na hindi kayang basta talakayin, ikwento, sulatan ng tula o gawa ng comics sa Filipino o sa Ingles halimbawa dahil napaka-specific ng kultura na pinagmumulan. Kaya halimbawa laging isa sa mga paborito ko na nobela, halimbawa yung Bata Sinaksak, Sinilid sa Bakul, ni Tony Perez. Dahil isa yon sa mga, bagaman pahapyaw, pero gumamit ng mga tabuhan na nagsasalita at nananaginip sa Kapampangan, sa Bisaya, at nasa kwento na parang kailangan pa nating i-explore yung katotohanan na gumagamit ng several languages yung mga Pilipino kapag nagtatagpo at kapag nag-iisip hindi pa natin fully nakaka-capture ito. Pag nag-iisip pa rin tayo ng akda sa Filipino o sa Ingles o sa Cebuano halimbawa, may mga napaka-specific na kumbaga language determination kung ano yung composition ng text. Pero marami ng of course laging sasabihin natin ay yung pagsusulat at pagbabasa ay recognition din ng ibang mga buhay na malayo o malapit sa atin. Pero kailangan lang nating balikan. Halimbawa, dahil nandito si Sir Ricky, isa sa mga pinaka-huli kong nabasa nitong nagdaang linggo lang yung bagong nobela niya na Kalahating Bahaghari. Nasa isang banda ay parang pagtingin sa nagdaang kalahating siglo ng kasaysayan natin, pero sa lente ng fluidity ng kasarian. At parang kailangan natin ng ganitong mga pagbabalik sa kasaysayang akala natin, alam na natin, pero hindi natin nakita sa lente ng mga partikular na identidad, ng identities na na-marginalize o hindi nakapagsalita o nakatha o natingnan ng mga kasaysayan na ito sa isang partikular na paraan. So ito siguro yung kailangang explore pa. Pero again, kagaya ng sinabi ko kanina, marami sa ating mga manonood ginagawa na ito. Kailangan na lang nila ng mga mangbabasa. Kailangan natin ng mga mangbabasa. Which I guess is where something like the PDF will come in and make all these things more accessible to the readers here. Ms. Nina? For romance specifically, ang untold stories kulang. Acknowledging what Sir Egay said, somebody is writing this for sure, but maybe not enough are being published, and
entering the marketplace in this way. So diversity of characters, social class, body types, more locations, more languages, more religions, more time periods, more of the same. So we don't need to change the romance tropes or the happily ever after. What we need to change is who and where the stories are set and who the stories are about. All of those iterations. So we are looking at a huge romance fiction and romance media landscape that is a lot, but also a lot of the same in terms of, again, conventionally attractive people living in Manila and of a certain social class, writing in two very prominent languages. All of it has to change. So yes, queer relationships, disability, all of that. There's so many untold stories just in romance, but I can imagine in other genres as well, young adult, children's lit, in crime fiction, everything. Yeah, ang dami pang mga possibilities. Yeah, all the combinations. Yeah, Sir Randy. I think endless naman talaga yung pwedeng gawin ng mga writers. Kung sino-sino pa. For me, meron akong parang dalawang specific na gusto kong mangyari. Number one is, tingin ko maraming mga local stories na kailangan pa natin hukayin. Kasi base sa karanasan ko, 2 years ago, nag-announce yung CCP na magbibigay sila ng grant to do a comic na bahala ka kung anong kwento, basta related sa Filipino culture, Filipino history, everything. Because I grew up in Romblon, nung time na yon, ang nasa isip ko, maghanap ng stories from Romblon. So, kahit ano man siya, kahit fantasy or anything, mythology about Romblon, wala akong makita. Sabi ko ganito, wala nagsusulat about Romblon. So, umuwi ako sa amin, nagtanong-tanong ako sa mga teacher na kakilala doon. Wala ba tayong libro about sa bayan natin, particularly sa Udjongan. Kasi even the name Udjongan, hindi ko alam saan galing. Udjongan. Later on, na-realize ko lang na pala yung Udjongan pala is isang pana na tumama sa puno. So, wala akong idea ba't naging ganun. So, naisip ko na, ang dami natin mga kwento na mga ganito na hindi talaga lumalabas. Baka sa mga matatanda na hindi nila na ipapasa. So, I think, hukayin pa natin ang gusto yung mga local stories. Tingin ko marami tayong makukuha sa mga ganun. Yung second, it's about graphic literature. Sa panahon natin ngayon kasi napakahalaga na ng visual. Everything is visual. Pag umaattend ako ng mga comics conventions abroad, nakikita ko yung mga graphic novels, yung mga comics nila. Ang dami-dami, iba-ibang paksa, may pambata, may mature content, iba-iba. Gusto ko makita na yung mga publications natin, maglabas din ng maraming mga ganun. Maging entry point man lang, hindi na sa mga bata, kundi sa mga taong tamad magbasa, na makita nila ng visual yung binabasa nila para makatulong ng content. Yeah, thank you so much, Sir Randy. Oh, you start naman with the next question para fair, diba? To end. Okay, our last question has to do with you guys as authors. Do you think Filipino authors have a responsibility in shaping the reading habits of Filipinos? I think hindi naman talaga responsibility, pero dapat nakatanim sa isip ng author na yung gagawin niya ay maita-transfer niya sa magbabasa. Kasi hindi tayo nagsusulat para lang gumawa ng diary or slum book. Kailangan yung ginagawa natin, mabasa din ng ibang tao. Ayun. So parang relatable, dapat relatable. Yeah, nakaka-relate sila sa ginagawa mo. Okay, Ms. Nina? I think of the reader all the time. I happen to also self-publish digitally. I get data. I find out from Amazon Kindle which lines of my books are the most highlighted. I know which cities
people buy a particular book from. I know which libraries in which countries like this particular title. So if I wanted to, and I do, I think of the reader and where they are all the time. And lately I've been more actively participating in MBTB events because I've been thinking about the Filipino reader more lately because there is not as much data on all the data that I get, that I find out, is not necessarily available digitally here, so I have to be present and in events and meeting people. So I think that helps me make a story that people can relate to and that they want. And I think other authors could think about that if they wanted to, and if they want the kind of book that they have to really resonate with a certain audience, then they should. Yeah, absolutely. That's really helpful. Sir Agay. Pag iniisip ko kung ano yung responsibilidad ko bilang manunulat sa mga mambabasa, iniisip ko, sino ba yung mga nagbabasa sa akin? Ano? Sino ba yung dumadampot ng mga libro ko? Isa sa mga, kumbaga, very proud ako at bilang pag-alala rin sa isa sa mga mahal nating national artist, si Dr. Bienvenido Lombera, sa isa sa mga huling interview sa kanya ng Philippine Collegian, nung tinanong siya, ano yung binabasa niya during that time. Ang dami niyang pwedeng sabihin, tapos sinabi niya Jano Silang nung time na yun. At lagi kong tinitreasure yun. So, at least to my knowledge, siya yung, sorry Doc Bien, pinakamatandang alam kong reader ko up to that time. Tapos yung pinakabata, mga around 8 sa isang book signing. Siyempre, hindi ko alam kung 8 siya talaga, pero mga bata ko sabi, ba't kinababasa ka na ng Jano Silang, Tapos ang sabi niya sa akin nung nagpapirman siya, what scares you the most po? Tapos sabi ko, little kids. Sa kanya. Pero, ganito, ibig sabihin, ganito yung age range pa lang ito, yung sinasabi ko na potentially ay nagbabasa ng mga libro ko. Kaya bumabalik ako dun sa, kumbaga ang hirap isipin lahat ng mga potential na reader, kaya uuwi ako dun sa parang notion ng integrity as a writer. Nung nakaraang Metro Manila Film Festival, nagsulat ako ng essay tungkol sa mga pelikula ng Film Fest. At ibinahagi ko yung personal kong, kumbaga, pamantayan ng kung ano yung mahalaga sa akin. Hindi lang pelikula, kundi akda. At kung gayon, sarili ko rin, kumbaga, mga isinasaalang-alang kapag nagsusulat ako. Para lang madaling maalala. At ginamit ko rin kasi doon si Doc Bien, yung mula sa tula niyang Ayos Lang ang Buhay sa Maynila. Pagkakaroon ng PAKI, anong sabi ko. At yung ginawa kong acronym, yung PAKI na ito, sabi ko, paninindigan, ambisyon, kahusayan, at eventually kung meron itong tatlo na ito, hopefully magkaroon ng immortality, yung text. Ibig sabihin, mananatili sa atin sa loob ng mahabang panahon. Pero dahil hindi natin kontrolado yung I na yun, nung PAKI, at the very least, may PAK lang muna, yung akta natin or sinusulat natin. So ito lang yung iniisip ko, parang kung meron na akong responsibilidad, hindi lang sa mambabasa, kundi sa sarili ko din, ay natiyakin na lahat ng ginagawa ko ay nagagaling sa isang paglilinaw din. Hindi naman kailangan malinaw na lagi ito sa sandali na nagsusulat ka. Pero yung mga ginagawa natin, kagaya ng pagsusulat, kagaya ng pagbabasa, hopefully nakakatulong na linawin sa sarili natin, ano ba yung mga pinaninindigan natin, ano yung mahalaga sa atin. Tapos ikalawa, na laging bunga ng partikular na ambisyon. Kung para saan man itong ambisyon na ito, laging merong pangangarap ng higit kaysa sa kung ano yung meron na tayo sa ngayon. At syempre, responsibility rin, hindi lang sa leader, kundi sa sarili, na lagi pangarapin yung kahusayan. Na maging mahusay. Ano man ang ibig sabihin ng kahusayan na ito sa field na ginagalawan natin. Kasi ang mga nandito, hindi lang naman mga writers at mga readers, pero pag lahat tayo ay in some capacities ay writers or readers, pero napakahalaga ng mga ginagawa ng MBTP, ni Edie Charisse, nung sinabi lang na ginawa nito, kasi dati pa natin sinasabi ito, na nagsusulat tayo ng paulit-ulit, pero hanggang saan nakakarating yung mga sinusulat natin. At ngayon nakikita natin na nagbubunga na ito, nagkakaroon na ng mga concrete na mga, kumbaga, directions na may pinatutunguhan yung mga ginagawa natin. At kaya nga nasabi ni Sir Rick kanina na salamat din na naisesentro yung mga akdang Pilipino sa ngayon para nakakarating sa gusto nating marating yung mga akda na ginagawa natin. Oh, what a great way to end the panel discussion. Ladies and gentlemen, please give it up for our panel. Mr. Edgar Samar, Ms. Nia Esguerra, and Mr. Randy Valiente. Not an easy round of questions, but you guys did graciously. We thank you so much for your insights. Thank you.